Inireklamo nyo yung may-ari ng mixer truck dahil hindi ito tumupad sa usapan. Kalagay lang po doon sa napagkasunduan. Tutulungan po nilang asawa ko mula sa pagpapagamot. Sa di naman inaasahang pagkakataon ay naputulan na po siya ng paa, kaya wala na pong paraan para makabalik po siya sa trabaho. Ano po yung hinahabol natin ngayon? Ang gusto ko lang po ay maibigay lang po yung arawang kita niya na 700 a day. Ang kiniklaim talaga nila ay bigyan sila ng 1 year na daily compensation ng asawa niya. Pinag-isipan ko muna yon na hinihingi nila since hindi naman kami nagkulang sa kompromisong pinangako namin sa kanila. Magiging solusyon po dito, mag-uusap at magbibigayan. Hindi lahat ng hinihingi po pwedeng makamit. Hindi naman po lahat ng itinatanggi pwedeng iwasan. In other words, kompromiso po. Ako po si Maria Pasayasa Ararao, asawa po ni Jose B. Ararao na naaksidente noong November 14 po sa 15th Avenue, Cubao, Quezon City. Pauwi po siya galing sa trabaho na maaksidente po siya ng Irodma mixer truck na pinamaneho po ni Mang Louie. Nagkaroon po ng agreement between po sa asawa ko at kay Man Lucas na sa unang pagkakataon ay sasagutin po nila ang mga obligasyon nila sa ospital at sa hindi po inaasahang pagkakataon ay naputulan po siya ng paa, kanyang kanang binti at hindi na rin po siya makakabalik sa trabaho. Ang Lunes po, April 22, binigyan po kami ng quick claim pero hindi po namin pinirmahan dahil may nakalagay po dong mga another bills na hindi naman po included dun sa hospital bill. Ma'am, inireklamo nyo yung kumpanya, yung may-ari ng mixer truck dahil hindi ito tumupad sa usapan. Ano po yung nakapaloob dun sa kasunduan? Yan po ba nakaspecify kung anong mga klaseng tulong? May amount po ba? Wala pong amount na nakalagay doon. Ang nakalagay lang po doon sa napagkasunduan, tutulungan po nilang asawa ko mula sa pagpapagamot at saka yung mga bayarin po. Tapos tutulungan din po kami sa arawang kita niya hanggat hindi po siya nakakabalik sa ospital. O sa di naman inaasahang pagkakataon ay naputulan na po siya ng paa, kaya wala na pong paraan para makabalik po siya sa trabaho. Sinabi nyo walang amount, pero may mga pinangako sila, pagpapaayos ng motor, may nabasa ko, pagpapagamot. Nasunod po ba itong mga to, nakapaloob sa kasunduan? Nasunod naman po during the time na nasa hospital po. Ano po yun kung nasunod po? Yung daily niya po na ibibigay naman po, binibigyan po ang mister ko ng arawang kita niya sa halagang 700 a day. Hindi po siya namimintis magmula po nasa ospital kami. At the same time po, nung nakauwi na po kami, noong December 11, nakalabas na po kami sa ospital, inayos na po naming pamilya yung lahat po ng bills. Ano po yung hinahabol natin ngayon? Ang gusto ko lang po, pamilya ko at pati ng mister ko, ay maibigay lang po yung arawang kita niya na 700 a day. 700 a day? Hanggang kailan po ba yung napagkasunduan ninyo? Ang siguro naman po, kung magkakaroon, kasi pati po ang prosthetic, ano naman po yung Irodma mixer na tutugon po sila sa prosthetic. Ang hahabulin nyo lang po, yung gusto nyong makuha para sa asawa nyo, yung prosthetic niyang leg. Then yung 700 a day hanggang sa makarecover siya. Ganun po ba yun para makapagtrabaho ulit? Opo, makahanap po kami. Pero ma'am, matanong ko lang may nabasa ako dito. I would just like to clarify, may natanggap kayo bukod dyan sa mga sinabi natin, 200,000 pesos. Ano po itong 200,000 pesos? Opo, yung 200,000 na po yan na natanggap namin ay noong December 14, pumunta po ang Irodma Company sa aming bahay. Wala naman po kami napirmahan na agreement na ito ay quick claim o pamasko dahil po yun ay magpapasko, kaya po natanggap po namin. Wala naman po sinabi sa amin kung para saan po yung 200,000 dahil po yung 146,000 ay naano po namin sa ospital. So tinanggap nyo pero hindi kayo pumirma sa quick claim? Opo, wala naman po kaming napipirmahan pa kahit na ano. Kung regarding po sir sa daily, through GCash ko naman po yun nare-receive sa kanila. So sa madaling salita, ma'am, may mga naibibigay naman. Opo, kasi ang akala ko kanina, kumbaga totally walang naitulong. Meron naman. Although ang hinahabol nyo po ngayon, yung 700 a day. Opo. Nakikitain ng mister nyo sana habang hindi pa nakakapagtrabaho. At yung prosthetics. So malinaw po tayo dyan, ha? Opo. Okay po. On the line, owner, Irodma Ready Mix Concrete Corporation. Magandang umaga po sa inyo. Ma'am, meron po lumapit sa amin na yung asawa daw ng isang
mister na na-aksidente daw, parang got involved in an accident with a truck ata na under your company, and mukhang nagbigay naman kayo ng mga compensation or 200,000 or whatever it is no nakaraang buwan and the previous month. Ano ang masasabi niyo, ma'am, or side niyo tungkol sa story na ito? Actually, yung sinabi niya naman, totoo naman po yun. Nagbigay kami. Ngayon po, ang last week, nagpunta sila sa office namin, pero hindi ako ang nakausap, yung staff ko. Ang kiniklaim talaga nila ay bigyan sila ng 1 year na daily compensation ng asawa niya. So ngayon, syempre, bago ako mag-decide, kinonsulta ko muna yun sa legal namin kung pwede daw, kung pwede yun. Sagot sa akin, pwede naman yun, pero mag-offer kami ng one-time payment para wala nang kasunod na hinihingi nila. Actually, sir, meron sila sa akin na nilapit na yung prosthetic na paa na hinihingi nila. Willing naman kami, actually, which is nabanggit naman din ni ma'am. Yeah. Oo, kami talaga ang nag-offer noon na pwede namin i-provide yon, pero ang hinihingi kasi nila, sir, sa amin ay 1 year daily compensation ng asawa niya, with 750 kasi ang binibigay ko sa kanila dati, times 6, so for 5 yun sa isang linggo, ginawa ko na 5,000 a week. So yun ang hinihingi nila sa amin na 1 year daw po ang pwede namin ibigay. So parang pinag-isipan ko muna yun na hinihingi nila, since hindi naman kami nagkulang sa kompromisong pinangako namin sa kanila. Pag 1 year kasi, sir, parang pinag-isipan ko muna sa namin ng business partner ko kung pwede namin yun ibigay. So napag-usapan namin na hindi namin pwedeng ibigay yung 1 year, makikipag na lang kami, may in-offer kami sa kanila na instead na yung prosthetics na paa, gagawin na lang namin 100. So para mayroon naman silang cash assistance na sobra. So parang hindi yata sila pumayag. Ma'am, kung gusto nyo kausapin nyo yung asawa nandito sa studio ngayon, gusto nyo pong makausap, Ma'am Marilu? Yan si Ma'am Marilu. Magandang umaga po, Ma'am Marilu, madam. Opo. Opo. Di ba ang sabi ng Elda dati, pabasa mo sa asawa mo yung quit claim, tapos doon tayo mag-amicable settlement sa police station para maayos. So, inintay namin yung tawag mo. Hindi yata kayo nagkasundo doon sa 100,000 na in-offer namin, nakasama yung paa. So, hanggang doon lang kasi namin pwedeng kayang ibigay, na hindi pwede namin ibigay yung 1 year na hinihingi mo. Kasi hindi naman kami nagkulang, pati yung mga motor vehicle, sinagot naman namin, pati yung daily, lahat, hospital. At saka, ikaklaro ko lang na yung hospital bill po ay wala po pa yung binayaran sa hospital since government po yun. Tinuruan ko po kayo na lumapit kayo sa malasakit or lumapit kayo sa SWA para yung hospital bill na binibill sa inyo ng hospital para magiging cash out nyo, parang yun ay magiging take home nyo, kumbaga. So yung 200,000 na binigay namin, yung 100 doon ay personal bigay namin ng aking business partner, yung 100 doon ay para doon yung sa hospital, na which is cash nyo na nakuha, pero yung sa hospital wala po yung binayaran. Ma'am Maria, anong masasabi niyo dito sa statement ni Ma'am Marilu? Maganda naman po, ma'am, yung hangarin ninyo, pero sa amin po kasi, dahil nga lang po, gusto pa rin namin maghanap buhay, hindi na rin niya po kaya magawa. Kaya po yung nilalapit namin sa inyo ay napakaliit lang po na bagay yun para po sa mister ko. Kasi may mga anak pa ako nag-aaral. Excuse me po, ma'am. Ang in-offer ko sa iyo dati, di ba one time na pumunta kami sa inyo, may mga dala ka ng mga grocery, tsaka may bigas kami dinala. Di ba nag-offer ako sa iyo dati na yung space ng bahay nyo na pwede nyo gawing tindahan. Sabi ko, bibigyan ko kayo ng puhunan. Anong sagot mo sa akin? Hindi ka na pwede magtinda doon kasi baka daw utangin lang, sari-sari store lang, kukunti lang ang kikitain. Kasi ma'am, pag once nag-offer ako kasi, kailangan gusto ko rin na pag ginusto mo, may paraan. Mahirap naman kasi na ako mag-offer na hindi ko nakikitaan yung nagpuporsige ka. So, nakuha naman namin yung point ninyo, ma'am. I think naman yung company ninyo extended certain assistance naman talaga and wala naman kaming problema doon. But I think siguro para din malaman ninyong both sides, siguro as for Ma'am Maria here and sa inyo, I think it's best also we consult attorney, which is also here. Kakausapin din natin on the other line, Attorney Batas Mauricio Bitag, resident lawyer. Magandang umaga po, attorney. Magandang umaga po muli, Ginoong Carter po. Ano masasabi mo, attorney, sa siguro mga karapatan ni Ma'am Maria and karapatan din ni Ma'am Marilu as a business owner? Ako na yun po dyan, ang katotohanan ng pagka po may pintalang natamo o di kaya tulad po yan, nawalan ng isang paa. Meron po lagi, itinatakdaan ko di mo sa bill ng Pilipinas na
sundan po ng ating Korte Suprema yung pagbabayad na tinatawag na daños perjuicios para po doon sa pangunahin kung ano po yung aktual na nagastos, aktual na naging sagutin pang pinansyal kung pong biktima. Kasama po dyan sa actual damages na yan, yung actual expenses sa hospital, actual expenses sa mga doktor, at mga actual expenses, pati po yung binabanggit yung pagpapagawa ng prosthetics, plastic, kung ano pa man. So kasama po lahat yan. But depende po sa competition kung ano po yung actual na nagastos doon po sa hospital, ano yung actual na nagastos sa doktor, sa mga gamot, kung ano ang related expenses na kinalaman, nagastos ng pamilya ng biktima, yun po ay pinababayaran ng actual damages. Pangalawa po dyan, yung tinatawag na moral damages. Ano ba yung moral damages? Ito po yung dahil hindi nakatulog, hindi sumamang loob, o di kaya nagkaroon po ng malalim na pagkabagabag. At binabayaran po dyan actually yung pong naging gulo sa isip na ibinibigay ng pangyayari. Pero again, katulad po sa binabanggit natin sa actual damages on a case-to-case basis, na ibig sabihin, depende pa rin po sa pagpapatunay ang naging epekto nitong incident. Pangatlo po dyan, ito pong pinag-uusapan ngayon na pinabutan ko, Ginoong Carl Tulfo, yung tinatawag na loss of earning capacity. Ano ba yung danyos may kinalaman sa loss of earning capacity ng isang tao? Well, namatay, nabawasan ng bahagi ng katawan, at dahil yan, nawalan ng paghanap buhay. So, marami pong pasya ng Korte Suprema, tinitignan po dyan yung tinatawag nating lifespan ng isang biktima, kaya naman na nabuhay o hindi nabuhay. So kung ang lifespan po ay tinuturing ng Korte Suprema ngayon ay umaabot po ng 65 taong gulang para po sa isang manggagawa, kukumpitin po yan, bibilangin po yan, tutusin po yan doon sa aktual na edad noong pong nangyari yung aksidente, nag-alis ng kakayahang magtrabaho. At halimbawa nangyari yan 50 anyos and then 65 years yung tinatawag natin yung expected lifespan. So may 15 taon na hindi po siya makakapaghanap buhay. Mahalaga po itong konseptong ito sapagkat dito po nakasalalay kung ano po yung buwanang hahabulin, yung buwanang sahod o di kaya yung tinatawag nating kabayaran para sa mga taon na hindi na siya makakapagtrabaho. Sa Metro Manila, minimum wage is 600 pesos. Hindi naman po yung kabuuan yun ang po pwedeng hingin ng biktima, kundi tutusin din po magkano nagagastos itong biktima sa pagpunta sa trabaho, magkano nagagastos niya sa kanyang pagkain. At so, ang sabi ng Korte Suprema, yung net income po lamang, doon ibabatay yung kanyang magiging kabayaran na walang kakayahang maghanap buhay. Mahabang proseso po yan kasi kakailanganin magkaroon po ng pagpapatunay yung pong biktima o kaya yung kanyang pamilya kung siya na mayapanap na siya naman ipipresenta yan po sa may-ari ng kumpanya. Ganun po yun, Ginoong Carl Tulfo. Attorney, siguro I'm looking for a short solution siguro dito or ano ang pwede kaya dito gawin, Attorney, kasi yung sinasabi ninyo mahabang proseso talaga at merong talagang certain computation dyan, kagaya ng sabi niyo kanina dun sa capacity of making a living and then also dun sa pagkaputol ng kanyang paa. Sinasabi kasi dito din ng kabilang panig is which yung dun sa nagbigay na sila dun ng danyos dun sa mga nangyari. Ano magiging pananaw nyo dun side naman ng business owner? Magiging solusyon po dito, mag-uusap at magbibigayan. Hindi lahat ng hinihingi po pwedeng makamit. Hindi naman po lahat ng itinatanggi pwedeng iwasan. In other words, kompromiso po. Magkano ang talagang pinakamababang hihingin ng nabiktima o ng kanyang pamilya? Magkano naman ang pinakamataas na po pwede pang ibigay noong pong kumpanya na hinahabol para magbayad. Ganun po yun. Find a middle ground, yung pong panggit ng sistema para mahalalaman po kung ano yung pwede ng pagkasunduan kahit na hindi na po humaharap sa hukuman. Yun po ang nakikita natin dyan. Which is, yung pong hindi po pwedeng makuha lahat ng bawat panig ang kanilang posisyon. Dito ang Carl Tulfo. I think more or less, Attorney, na nasabi niyo na yung point din na gusto ko sana na mapunta. And yun maraming salamat at magandang umaga po muli sa inyo, Attorney Batas. Ma'am Marilu, nandiyan pa kayo sa linya? Opo, yes po. Okay, so narinig mo naman yung sinabi ni Attorney Batas mismo kung anong dapat na computations or whatever it is. Pero ngayon siguro kung kayo tatanungin ko, ma'am, and nandito naman din si Ma'am Maria ngayon, anong pwede maging middle ground natin para siguro hindi na umabot sa hukuman na magsampahan pa ng kaso or whatever it is para lang makamit ang gusto ng bawat isa? Siguro may offer ko na lang 200 kasama na yung Ma'am Maria, sasabi mo dyan? Siguro iti-take it na lang po namin. At least bawat isa sa amin may peace of mind na, may kapayapaan na sa pamilya ko at kay Ma'am Marilu. Ma'am, ito lang po masasabi ko. Hindi ko naman po kinalad ka talaga mismo yung buong pagkano kasi sinabi ko rin naman po yung katotohanan regarding po sana itulong ninyo sa pamilya ko at saka sa mister
ko. Ang sa akin lang po, ang bawat isa po sa atin, hindi naman po perpekto. Kapatawaran na lang po kung napunta po tayo sa ganitong sistema. Ayun lang po. Maraming salamat po. Go ahead, Ma'am Marilu, kung may gusto kayong sabihin na panghuli. Tapos naman namin, choice mo naman yan. Mas maganda na rin kasi yan, at least napaliwanagan namin para fair tayo. So, parapatan mo rin naman yan. Okay lang yun sa amin. Wala naman sa amin problema yun. So, ang may offer ko sa'yo, sana yung 200K, iayos mo. Kasama na dun yung sa paa na babayaran mo. Tsaka yung mga ibang agency na pwede mong hingian ng tulong, pwede naman. Mag-file ka ng disability sa asawa mo. Makukuha mo yun. Ma'am Marilu, no, siguro, and Ma'am Maria, ngayong araw, ang gusto ko parehas sabihin sa inyo na unang-una kami ay nagbabalanse dito at pinakita naman namin ngayong araw na gusto namin ipakita kung anong karapatan nyo parehas. Isa bilang asawa ng nagkaroon ng aksidente at isa dito yung mismong may-ari ng negosyo. Gusto namin dito ipakita kung anong karapatan nyo parehas. Sa amin lamang ay ayaw na namin paabutin or pahabain pa. Bagkos magkaroon ng maayos na pag-uusap at mangganda yun din yung sinabi niyo, Ma'am Marilu, na magkaroon din ng kaliwanagan. Okay, Ma'am? Kay Ma'am Marilu, maraming salamat muli at magandang umaga po sa inyo. Yes po. Good afternoon po. Thank you. So, Ma'am Maria, no, so nakuha mo naman na yung more or less yung pinag-usapan nyo ni Ma'am Marilu. And asahan naman natin na tutupad naman din sila dun sa pinag-usapan ninyo. So, okay na ba sa yan? Okay na po. So, Ma'am Maria, maraming salamat muli sa paglapit dito sa tanggapan ng ipabitag mo ng pinangungunahan ng aking ama na si Ben Tulfo. Maraming salamat muli. Maraming salamat po kasi kayo po naging katugon namin sa mga problema namin. Naging kasagutan po sa mga sumasaliksik sa isipan namin. Akala namin wala kaming kakampi. Pero sa pamamagitan niyo po, nagkaroon kami ng boses. Maraming salamat po. Maraming salamat ulit, Ma'am Maria. Maraming salamat po, sir. Kaya ito nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, bitag, tatak Ben Tulfo, tatak, #ibabitag mo.